tikling mga kanayon, saka pugo. Yan, ito naman yung lulutuin ko. Ewan ko lang kung anong tawag ninyo to sa inyong lugar. Yan, yung nahuhuli sa mga palayan. Andito nga pala kami sa parting probinsya ng Thailand, kaya may mga ganito pa ring binebenta. Kaya ano nakita ko, hindi ko na pinalampas at hindi ko na maalala kung kailan ako huli nakatikim nito. 120 nga pala ang bili ko, isang tikling at saka 2 pugo. Ito nga pala pugo naman. Yan. 120, 120, 240 baht. So sa peso yan mga 260. Medyo mahal, pero okay na kasi madalang tayo yung makakita ng ganyan. Paswertihan na lang. Makikita yan, tataba. Yan. At lulutuin ko lang sa simpleng paraan yung ating nakagawian noong araw. Kung naranasan nyo din yung ganito, yung manghuli ng mga pugo at saka tikling sa bukid. Naubos na yung katas, nagmantika na. Yan. Tatanggalin ko lang yung tanglad. Nakuha na natin yung bango nito. Tanglad. Kamote, kado. Dinagdagan ko na ng kaunting tubig yan para lumambot pa yung kamote. Medyo matigas pa kasi. Dito ko na niluto sa loob. At yung isa naman ay doon sa labas. Yun, pinapatuyo ko. Oh, talagang gutom na mga kanayon. Hindi na nakapaglatag ng dahon ng saging. Nakapagbihis. Yun na mahintay. Ito yung adobo sa kamote at ito naman yung dinip-fry ko. Iniwan ko muna doon kasi patutuyuin ko pa siya. Naglabas lang ako ng mga ilang gayat kasi nga talagang Tom Jones na. At kung mapapansin nyo, kaunti lang yung kanin ko. Alam nyo na kung anong kasunod nito. Ang tagal na panahon. Ngayon lang ulit nakatikim. Ito yung tikling. Sausawan ko suka. Sausawan ko na din ito mamaya. Panalo. Nung iniwan ko kanina, nung pinakatas ko siya, parang siya na pressure cooker. Para makapansin, namambot ng gusto yung laman. Saka yung sabaw. May alap, may tamis, maanghang. Ito yung pugo. Ito naman yung pugo. Pwede na kainin pati buto. Mas gusto ko to sa ulam. Pero mas gusto ko naman to sa pulutan.